Magandang gabi mga kababayan at ito magandang balita yung ating natanggap ngayon. Granted yung TRO ng Supreme Court na hindi kailangan ilabas si PRRD pero pinipilit na nilang isakay sa eroplano ngayong oras na ito. Katatanggap lang namin yung advisory sa Supreme Court. Kasama kami ng mga abogado rito, kami ni na Atty. Torion. At dumating yung tawag sa atin na granted. Ito ngayon, yan ni Atty. Torion. Papunta kami sa Supreme Court para kunin namin yung decision. Granted yung TRO. So, hindi nila mailalabas si PRRD. Pero pinilitan nilang isakay. Talagang kailangan matawagan natin. Matawagan natin yung tower para hindi pa makalipad yung eroplano. So, yan mga kabaka, mga minamahal na kababayan Pilipino. Ay talagang ito ay alam na ng mga kapulisan na lumabas na yung TRO. Anong gate yung at meron ng desisyon ng Supreme Court na may temporary restraining order. So, pakisabi na lang sa lahat ng mga vloggers ngayon, kayong mga kababayan na nakamonitor ngayon sa live na nangyari. Our obligations under the okay, sir? Sir, ganito. Let us follow the Ito na ang sinasabi ko, sir, na we can do this the hard way. We can do this easy. The easy way, sir, is for you to choose 3 people to accompany here to the plane. May bus dyan. And he's going to the plane. Okay, sir. The hard way. What plane is this, sir? Chartered flight. Chartered flight from? Okay. So we need to know. We need to know where you're bringing our president. Ma'am, the hard way. Sir, we need to know. Please give us information Makinig ka muna, ma'am. where you are bringing. Wala sa pay grade ko yun, ma'am. Tagalogin na natin. Sabihin nyo kung saan siya dalahin. The hard way. Tang ina ka. The hard way. Po kami. The hard way is for me to... And they are asking the court na makapag-issue ng temporary restraining order para mapigil itong arrest warrant at agad na mapalaya sa illegal detention itong ating pinakamamahal, dating Pangulong Rodrigo Duterte. Narito ang buong media interview natin kanina kasama si Atty. Israelito Torion. So, good afternoon everyone. Magandang hapon po Pilipinas. Ako po si Atty. Israelito Pañares Torion. I filed today this afternoon a petition for certiorari prohibition with prayer for preliminary injunction and TRO and mandatory injunction as against the respondents in this case. As you can see, Honorable Lucas Bersamin in his capacity as Executive Secretary, Honorable Jesus Crispin Rimulya, Honorable John Vic Rimulya, and Police General Romil Francisco Marbil, Honorable Police Major General Nicolas Torre, and Honorable Mendrado Guevara, Honorable Norban Tansinco of the Bureau of Immigration, Honorable Enrique Manalo in his capacity as Secretary of Foreign Affairs, General Romeo S. Browner in his capacity as Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines. Essentially, what is this petition all about? This is a petition which calls for the respondent to cease from cooperating with the International Criminal Court. On what ground? On the ground based itself on the Rome Statute, Article 127, Paragraph 2, which states that after we have withdrawn from the Rome Statute, Philippines is no longer under the jurisdiction of the ICC. If you note, we already filed our note verbal and as a matter of fact, our written notice to the United Nations that we are no longer a party to the International Criminal Court as early as March 17 of 2018, and such withdrawal became effective on March 17 of 2019. Under Article 127, Paragraph 2 of the Rome Statute, it states that only matters which are under consideration by the ICC, which creates the probability that the ICC may retain its jurisdiction. But as early as 2018, what was opened was only a preliminary examination by the Office of the Prosecutor. It was not a judicial action. It was not sanctioned by then the pretrial chamber of the ICC, and therefore Article 127, Paragraph 2 does not apply. And therefore, the Philippine government should no longer cooperate
with the International Criminal Court, and all the actions therefore of the respondent are null and void, and we call upon the Philippine government to stick with the law, with the rule of law, that since the Philippines is no longer a party to the International Criminal Court, then it has no business anymore cooperating with such body, including the international police, no, Interpol. So that is our prayer, and in the interim, we are requesting, we are earnestly praying to the Honorable Supreme Court to grant us a temporary restraining order, restraining the Philippine government, the the respondents from cooperating with the ICC, and to release outright from custody our beloved former President Rodrigo Duterte, on the ground that his detention now is illegal, unconstitutional, and has no basis under the law. Having said that, I am now ready for your questions, but I will choose who will, raise their hand first. Yes, ma'am. Sir, Salima, GMA. Sir, Yes, para lang ma'am. po mas madaling maintindihan ng Yes tao. po, opo. Bakit po illegal, bakit po unconstitutional itong ginawa nila? Sa pinakamadaling salita. Sa pinakapang daling salita po, meron po rin tayong sovereignty. We have enjoy sovereignty as a nation. So, knowing that we have territorial sovereignty and we therefore have to be governed by our own laws po. Exception lamang yan kung magpasok po tayo sa mga treaty katulad po ng Rome Statute. Nag-withdraw na po tayo doon. Kung basahin niyo po yung Article 127, ang exception lang po under paragraph 2 na posible na pwede pa may jurisdiction po ang ICC po dito ay kung ang matter is under jurisdiction po ng ICC. Hindi na po under consideration po kasi po noong 2018 ang ginawa po ay Office of Prosecutor lang po ang nag-conduct ng preliminary examination. Hindi po yun pre-trial chamber, hindi po yun korte ng ICC. So in under consideration, nung nag-withdraw tayo ng 2018, ano yan, 1 year thereafter. So kung hindi yun, wala na tayo sa jurisdiction ng ICC. So kung mag-arrant yung ICC, dapat hindi na mag-cooperate po. Yun po ang paliwanag ko po. Yan ang dito sa ating petition. 94 pages petition po ito. Informed about this yesterday. We had no sleep, no? And to prepare this for our country and for our beloved President and for La Rosa likewise. Sir, tanong ko lang. Yes, ma'am. Sir, petition de la Rosa, how does this affect sa yung case po ni President Duterte in any way prevent if ever there are intentions for him to be siguro taken to the Hague or outside of the country po? Ano yun? Ano yun yung... Paano sir, pag kunyari, how this affects sir, pag kunyari baka mamaya Idadalhin ilabas niya. ng bansa si President? Kaya nga dumulog tayo sa Korte Suprema kasi habang nasa bansa pa si Presidente Duterte, meron pang kapangyarihan ang ating Korte Suprema na mag-issue ng TRO at orderan po yung mga respondents, hoy, huwag kayong makialam dyan at huwag na kayong mag-cooperate dyan kasi hindi na po tayo sakop ng ICC. Nag-withdraw na tayo dyan, bakit kayo makipag-cooperate dyan? Ano kabilis po na ma-implement sir yung It really depends upon the Supreme Court. We are praying, we are on our bended knees to the Supreme Court to assert our national sovereignty and as our power and independence as a country and as a nation. Okay. Yes po. Pero nag-withdraw kasi matagal yun. Nag-withdraw kasi tayo noong 2018, March 17. So, dapat po, kung gusto nila imbestigahan, they had 1 year period to do it. And they should have secured the necessary order from the pre-trial chamber in order for the issuance of the proper warrant of arrest. Nag-expire na po yun. So therefore, yun po ang ating stand po na wala na pong jurisdiction yung ICC. Meron naman tayong mga korte dito sa Pilipinas.
Ang korte natin ay existing. Ito po ang ating system of justice is well working. So if there are complaints to be filed against PRRD or Senator Bato, then they can file in our country. We should be able to obtain justice within our territory and not by other personalities or entities which are far from us and who do not know us, na hindi man lang tayo kilala. Yun po. So maraming salamat po sa inyong panahon na binigay sa akin. Yes. Hindi pa kayo parang other legal remedies while waiting for the Supreme Court to act on your petition? I have to consult that with Attorney Martin Delgra, no, and with other lawyers. I'm working with other lawyers, no. Nagkataon lang na kanina sa kaguluhan, hindi ako nakapasok sa Camp Villamor, no.